Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amer from Japan, kabayan Virgo. This reading is for you, second half ng March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin makapagpapabago na ito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative. Para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision, o mga pwedeng maiwasan. Virgo. Ba't palagi ako naliliyo? Virgo. Dealing or relationship with a woman with a blondie, gray, or white hair. Pwedeng ikaw ito or someone, or pwede rin na doon sa point na someone's want to commit sa'yo, no? Or may mga pag-uusapan kayo, or pwedeng sa tao na to is meron siyang sasabihin sa'yo na good news. Pwedeng kapatid mo to, pwedeng yung kapatid mo medyo blondie or may color yung hair niya, pwedeng nando sa point na yun, or ikaw ito, no? Yan. And then also, may mga commitment situation. Either romantic or a business, pwede may mga pag-uusapan related to pera, business, trabaho, or may mga i-work it out situation, pwede may mga interview situation, or may mga consultant situation, kung ano man yan. Siyempre, may mga good news din ako nakikita sa dito. Alam ko na marami kang iniisip this time, Virgo, no? Kasi iba sa inyo is marami kayong iniisip. Hindi yung mga unclear thinking or yung mga marami lang siguro iniisip na bagay-bagay to fix, or may mga taong na magkukumit sa'yo or makipag-usap. Pwede rin siya sa relationship yung ring na yan. Yan. And then also, meron ka daw, yun nga, good news. Something good news happen. And then, mag-ingat ka sa tenga. Hindi ko alam kung ikaw o someone who's connected sa'yo, pwedeng mapasukan ng mga insekto, o kaya madumi na yung tenga nyo, joke. O kaya may mga sakit sa tenga, mahina yung pandinig. Ano pa pwedeng yung mga alam, may mga hikaw-hikaw, ganyan, ingat kayo, no? Kung naglalagay kayo ng hikaw, baka mamaga, matusok, or kung ano man yan, makagat, nabubuyo, kung ano mang mangyari sa tenga, no? You need to be very careful lang din sa iba sa inyo. When it comes to an ear din kasi, pwedeng nandun sa point na may mga hindi magagandang salita or news man yan na masasabi hindi mo magugustuhan, no? Pwedeng nandun sa point na yun. O kaya yung medyo mapaiisip ka, ha? What? Bakit? Talaga? Yung mga ganun sitwasyon. And syempre, iba sa inyo is too much concerned with a sexual matter. Pwedeng ikaw ito or someone is connected sa'yo, pwedeng kapatid mo, pwedeng itong babae na to, or pwedeng kung sino man yan. Siguro na sa point na ganun. or if this is a relationship, kasi meron din tayong ring, 'di ba? Andun yung point na pwedeng may tao na mahilig mambola, binobola ka, ganyan-ganyan. Magagandang sinasabi sa'yo, pero deep inside, gusto ka lang niya makuha. No? Or gusto ka lang niyang matikman, mga ganyan. But you need to be aware din, no? Sa iba sa inyo. Basta alam ko naman na matalino kayo, no? Yan. Ba't nandito ka commitment? Okay. And desk. Pay attention to your work. This time is marami kang parang ang dami mga asikasuhin na situation. Magpapay attention ka sa mga bagay na gagawin mo this time. Trabaho, something mga mess situation. Siguro may mga asikasuhin ka, kukumpunihin, isasaayos na situation. Mas magpo-focus ka this time sa work mo. May mga i-work it hard ka na situation into your life. May mga papers and documents, pwedeng nandun sa point na yun, may mga isusulat, may mga ipapasa, may mga i-organize, no, sa iba sa inyo. Or pwedeng isa itong tao na to ang kasama mo, or kung siya yung makakausap mo, pwedeng nandun sa point na yun. And family wishes come true. May mga sitwasyon na makakamit mo. Hindi lang ikaw no? Actually, dito family na to. Yung mga mahal mo sa buhay o karelasyon. May mga wish come true happen talaga sa iba sa inyo.
o kaya meron kang mga hinihiling para sa kanila na makakamit na talaga, or sa iba dito, we have the destined kasi ang nakikita ko is this is the time to work it hard or magbigay ka talaga ng effort dun sa situation mo para makamit mo talaga itong well na ito, no? Sa iba or pwede may mga well kayo? May well pa ba lang ngayon? Meron pa ba ngayon? Hindi ko alam kung meron pa siya ngayon, ano? Pero sa amin kasi dati meron. May well sa amin. Pero iba na, wala naman tubig. Ang meron ahas doon sa ilalim ng ito, ano ba to? Well. Yan, balon ba tawag diyan? Kung ano mo tawag diyan. Yan. And baka ito 'yon, taking vacation physically or mentally. Pwedeng iba sa inyo is you're thinking about traveling. Malayo man 'yan o malapit, maaring ikaw or someone who's connected sa'yo, no? Kasi andito rin si family, pwedeng ikaw or your family or a part of the family is may mga vacation. O kaya naman is may tao na magbabakasyon papunta sa'yo or ikaw magbabakasyon ka papunta sa kanya, pwedeng nandun sa point na yun, ano. Or syempre sa iba sa inyo, because of the work na mga gagawin mo sa buhay mo, siguro kailangan mo rin minsan na mag-take a rest. No, kahit hindi ka mag-travel, magbigay ka lang ng time sa sarili mo, mag-recharge ka, mag-rest ka, mag-rejuvenate ka. Kailangan mo rin kasi minsan ng mental peace or yun nga, mag-recharge ka, no? Yan. Or sa iba sa inyo is may mga asikasuhin related to papers and documents when it comes to a travel or kung anong papers and documents yan, yun ang nakikita ko sa'yo. May mga hammock ba kayo? Baka yung iba sa inyo, you have a hammock. Diba? Ang ganda yan, hammock. May mga duyan. And family matter. Okay. Merong mga sitwasyon na may mga family matter. Ibig sabihin is pwede siya sa mga papers and documents or may mga need to work it out when it comes to a family, lalo na kung may mga hindi nagkakaintindihan, nagkakatampuhan, or mga papers when it comes sa mga territorial, bahay, or kung ano man yan na situation, pwedeng nandun sa point na yun. Pwedeng may taong may buntis, kasi we have the family din, no? Pwedeng a family member or kakilala or maybe this is you, ganyan, may mga buntis. And pagdating naman din dito, kasi meron tayong rabbit, no? Ang nakikita ko rin dito is there is someone here na bubulahin ka talaga niya. Alam mo yun? Yun ang nakikita ko. Like I told kanina, no? Yan, may mga pambobola o may mga sip-sip. Pwedeng kasamahan mo sa trabaho kasi we have also the test, diba? May mga taong sip-sip sa'yo or ikaw sumisip-sip ka or someone is sumisip-sip. Pwedeng we have the family member din, no? Pwedeng nahandon sa point na yun or yung karelasyon mo sa iba sa inyo. And doing something risky, taking a chance. Ngayon, ang nakikita ko sa'yo is magte-take a risk ka, no? May mga taking a risk situation ka na gagawin this time. Susubukan ko to, gagawin ko to, ganyan. Nahadun ka sa point. Parang you are ready sa mga risk or pakikipagsapalaran, para makikipagsapalaran ka sa isang situation mo into your life. Kung saan man yan, nandito naman si wish come true, diba? And makakamit mo yan. As long as you are more focused and hard work when it comes in doon sa situation na iyon. Tingnan natin, energy ni Virgo. Energy ni Virgo. Parang baliktad yung baraha. Sabi ko na nga ba, baliktad yung baraha ko. Okay. Okay, energy mo. Energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is may mga bagay daw o sitwasyon, no? Na-aware ka naman, pero ang nakikita ko sa'yo dito, mag-go to the flow ka. Parang aayon ka sa isang sitwasyon. O sige na nga, okay, fine, okay, mga ganun. Aayon ka sa isang sitwasyon. Nandun yung nakikita ko energy ng iba, no? May mga pag-ayon sa isang sitwasyon na yun. Parang hindi mo na siya, parang hindi ka gaanong mag-iisip. Parang hayaan mo maganap o mangyari yun. Well, mag-iisip ka pero
okey na, o sige na, parang gano'n style. And then also, yung energy ng iba rin, ang nakikita ko dito is magkakaroon ka ng mga pagpapaliban. Siguro ipagpapaliban ka ng sitwasyon, maybe may mga dun sa point na yun. Yun, in what way hindi ko alam. Iba-iba kayo ng sitwasyon, hindi puwede pare-pareho yan, eh. Puwedeng kung saang aspeto ng buhay mo yan. May mga pagpapaliban, may mga sitwasyon daw na makakaramdam ka ng katamaran or puwedeng pagod din kasi ito 'no, sa iba sa inyo. May mga sitwasyon daw na mala-lack of goal ka or mala-lack of progress sa ibang aspeto ng buhay mo, ganyan. Puwede rin na dun sa point na ano, eh, may mga unhealthy lifestyle situation ako na nakikita sa'yo. Puwede sa mga iniinom, kinakain, sa paggasta, 'no? Puwedeng na do'n sa point na 'yun, baka may gagastusin ka talaga or mga nagiging pasaway ka, minsan siguro na do'n sa point na 'yun. Basta you need to be aware kasi palagi ko nakikita sa'yo, 'di ba, medyo hindi maganda yung lumalabas sa'yo palagi. Yan, ingat na lang din kayo, 'no? I-reverse niyo 'to, kailangan niyo rin mag-ingat. And then also, ang nakikita ko dito, merong mas bata sa'yo or maybe this is you or mas bata sa'yo na parang meron siyang tinatahak na struggle in life. Yun ang nakikita ko. Hindi ko alam in what struggle, but there's a struggle situation ako na nakikita dito, no? Ikaw or someone is connected sa'yo na pwedeng mas bata sa'yo, may struggle siyang pinagdadaanan. And yun. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin. Anong parating? Parating kay Virgo. Family. Okay. Okay, parating sa iyo, Virgo. Parating sa iyo, maaaring magkakaroon ng mga union, no? Pwedeng family, karelasyon, or someone who's connected sa iyo, ganyan. Magkakaroon ng mga union sa iba. And then also, ang nakikita ko sa iyo dito is may tao na hihingi ng suporta sa iyo or ikaw ang magbibigay ng suporta. Sa nakikita ko ito, pwedeng ito is mas bata sa iyo. Or pwedeng makaka-receive ka ng text message, communication, or news, pwedeng nando sa point na related to support. Ganyan. Kung paano support, pwedeng sa pera, pwedeng sa tulong, pwedeng iba-iba. And then also, parating din sa'yo is 1, 2, may dalawang bata ako na, may anak ka ba? Dalawa? Iba sa inyo may anak, kung may anak kayo, dalawa. Iba dito may apat ako nakikita. Hindi ko alam kung dalawa or apat sa iba. Pwedeng ito rin is kapatid mo, no? Yung nakikita ko mga tao na to. Sa nakikita ko dito. And then, ang nakikita ko rin sa iba is hope, wag lahat. Sana hindi lahat. But there's a bad news situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Maraming klase kasi ang bad news, ano? Pwedeng nandun yung point kasi we have also the death, yung mga try to work it out the situation pero hindi mo ginawa. Pero hindi ka naging aware. And then, magiging outcome nun is bad news talaga, di ba? Hindi ka nag-isip maigi, mga ganon. Hindi mo nagamit yung common sense mo, pwedeng nandun sa point na yon. And then, magsa-struggle talaga yun, di ba? Yun ang nakikita ko dito. And then also, merong tao ako na nakikita na aabusuduhin ka o may pang-aabuso na magaganap o mangyayari. And then also, hoping wag naman lahat, but you need to reverse, may scam ako na nakikita sa parte mo, Virgo. Pwedeng, marami kasi klase ang scam. Pwedeng love scam, pwedeng pera scam, pwedeng link scam, pwedeng abusado scam, may mga ganun yung situation, ano? But there's a scam or may tao na manggagamit. May tao na i-undervalue ka or may mga tao, kasi may nakita ako mga disagreement, conflict, hindi pagkakaintindihan, tension,
pagkairita, mataas ang ego, yan. Kumbaga, andun yung competition, ano? May tao na makikipag-competition when it comes sa'yo. Siguro yung, parang alam mo yung parang bataasan ng ihi, mga ganong sitwasyon, mga, kung paano man sila makikipag-compete sa'yo, pwede sa trabaho, ganon, di ba? Pwede may mga tao na ayaw magpapa, ano tawag sa Tagalog nito? Ayaw magiging under when it comes sa'yo, pwede naman sa trabaho, na mas magaling ako sa'yo, bago ka lang dito, alam mo yung pwedeng example ko lang yun na kasi di ko ma-explain eh. Yun ang nakikita ko dito. And then also, ang nakikita ko rin sa iba na parating sa iyo is merong tao na magkakaroon ka sa kanya ng disappointment. Yun ang nakikita ko dito. Meron din ako na nakikita na magsisay no. Yan. Ibig sabihin, either ikaw magsisay no, or siya ang magsisay no sa'yo. Vice versa. Ako nakikita dito ha. May mga pag-uusapan yung iba sa inyo. Ay, may tao na ano dito. 5 kayo magkakapatid o 4? Para nandun sa point. May tao dito na ano na, ano tawag dito? May mga pag-uusapan daw kayo related to a territorial or money sa iba. Sa iba naman dito is may mas bata sa'yo, mahihilingin daw siya sa'yo. Humanda ka na kung sino man ito. Mahihilingin o mahihingin. Parang ganun ako nakikita dito. Uy, mag-ingat pala kayo sa ano ha. Winawarningan ko na kayo. Sabihin nyo naman, ate, puro ka ingat. Ay, wag na lang kayo mag-ingat ha. O sige, yun na. Nasa inyo na yan. Kung gusto nyo mag-ingat, ayaw nyo mag-ingat, it's good. It's up to you. Tandaan nyo palagi yun ha. Huwag kayong, yan, don't accept yung mga mga link, no? Tsaka yung mga, halimbawa, libre to, pero hindi, bayad dyan. Tsaka, may nakikita akong card. Hindi ko alam kung ano yung card. But may nakikita akong card, may mga unpaid debit card ba? Or may there's something situation na may card related ang mga iba sa inyo. Kaya ingat kayo. Kung ano mang card yan, hindi ko alam in what way yung card nyo. Yan. Ingat na lang kayo ha. Kung ayaw nyo mag-ingat, okay lang din yun. Kasi buhay nyo naman yan. Tingnan natin, dapat iwasan ni Virgo. Ano dapat iwasan ni Virgo? May tao na hindi equal. Dapat po iwasan ni Virgo Universe. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, dapat mong iwasan yun nga, yung mga pagpapaliban, like I told kanina, not to think to the future, yung mga taong salungat sa'yo, or magkaroon kayo ng mga salungatan, yung mga magmadali ka sa isang sitwasyon, na hindi mo pag-isipan talaga. You need to use your head when making a decision. Ay, sorry, na-interrupt ko Siyempre, nandun yung point na hindi pagkakasundo, alitan, pagtatalo, ganyan. Yung sobra-sobra yung paggastos, iwasan mo rin yun. Mas maraming lumabas na sa pumasok. Yan, iwasan mo rin yun. It's not to be strong at yung sitwasyon na hindi ka magkaroon ng clear mind kung ano mga bagay na may purpose na dapat mong gawin. Siyempre, iwasan mo rin ang nakikita ko sa iyo dito na siyempre yung maghintay ka lang. No? Yung halimbawa, yung hindi ka mag-action or maghintay ka lang sa sitwasyon. Halimbawa, may bunga. Hintayin mo lang siya lalamakpak. 'Di ba? So, kailangan mo suklitin mga ganong sitwasyon. And then also is yung ma-hold ka ng nakaraan, magkaroon ka ng blockage, iwasan mo, mapanghinaan ka ng loob, mga frustration, iwas ka na lang, malak o plano ka, magkaroon ka rin ng self-doubt. At kung may mga bagay o sitwasyon na nangyari na, naganap na, siguro hindi na good yung mag-regret ka pa o pagsisihan yung bagay o yung sitwasyon, but you need to be learn pagdating sa sitwasyon na yun, no? Isa yun sa makakapagdagdag ng knowledge sa'yo
para mas maging aware ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ganyan. Saka sa mga salita mo din, no, ingat ka rin sa mga tao makakausap mo. Tingnan natin love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Virgo in love, please show me. Okay. Sa mga single dyan. Okay. LDR ba kayo? Aray ko, sakit. Okay, sa mga single dyan, ay, sorry anak, sorry. sorry, pa ako yun. Sorry na. Guminimi na. Okay, sa mga single, ang nakita ko dito, maaaring may nakakausap ka na or may kilala ka ng tao dito, no? Sa nakikita ko dito. Ibig sabihin, kilala mo na ito. Maaaring LDR kayo or kung, kilala mo na siya eh. Pero alam mo, kung kilala mo na to at nakakausap mo na to, nagsisinungaling to. Meron siyang something. Ingat na lang kayo. Meron. May nakikita ko sa kanya kasi nandito yung may pagbabackstab. Baka magulat ka one day na itong tao na to may ma-discover ka pagdating sa kanya. Yun nakita ko. Ingat na lang kayo, no? Kasi there's a secret situation ako na nakikita pagdating dito sa tao na to. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkahiwalay na kasi andun na yung frustration, ginahando lang din yung panggagamit, hindi ka naman niya minahal. Sabi ka, direct ate. Oo, ganyan. Yun lang. Parang I need you lang, nakita ko dito. Nagkaroon din kasi ng third party what comes in this connection. Siguro may mga ando yung point na hindi na masyadong naging matatag yung connection na ito, no? Handun din kasi yung betrayal tsaka pagbabackstab ng situation sa sitwasyon. Pero ang nakikita ko dito sa sitwasyon, andun yung point na nahahatak pa to na nakaraan or maybe this is you. So nakikita ko dito, nagkakaroon siya ng pag-reminiscing from the past. Yun ang nakikita ko dito sa kanya. Wala naman ako nakikitang movement sa kanya, no? Pero ang nakita ko to, may connection na ata to kasi may nakita akong ibang tao. Babaero to babaero siya Ingat na lang Well, kung babaero siya, hindi mo to kailangan. Okay, kung kayo naman is in relationship na walang third party, no? Sa mga walang third party dyan, handun yung point na maaring hindi ko alam kung nag-uusap ba kayo or minsan lang ba kayo mag-usap nitong tao na to. Sa nakikita ko dito, may mga situation na maybe both of you na hindi ganun talaga na super open when it comes to each other. Pwedeng may mga point na gusto mo sabihin, hindi mo masabi, o siya din, ganun din siya sa'yo. Pero meron, nandun naman yung support no? Sa sitwasyon, andun yung support. Pwede may mga anak na rin yung iba dito, kung wala man, ganun talaga. Sabi ganun talaga. But you try to make it balance in this situation. Ang nakikita ko lang dito, merong unfinished business when it comes to this connection. Hindi ko alam in what way. But there's an unfinished business. Pwedeng sa trabaho mo or sa trabaho niya or in this connection. May unfinished business ako nakikita dito. So may mga third party naman, hindi ko alam kung may mga inaayos kayo or may mga pagsasaayos na gagawin kayo when it comes in this connection. Yan ang nakikita ko. Sa mga may third party, yes, may third party. Kung mahal ka niya, hindi dito sa sitwasyon gumine, pero may mga ikakagulat o ikakasya ka talaga pagdating sa relationship na to. Pero it's up to you na lang yun, Alam ko na you give your all support or talagang handi yung connection mo sa situation na to, kahit na nasasaktan ka, kahit na may alam ka dito sa sitwasyon, parang you try to make it balance na lang din, no? Siguro kasi kung lalo kung may anak kayo, di ba? Parang na-stuck or na-trap ka na lang din sa connection, but still, pinipilit mo namang isaayos dito. Pero kung sasabihin mo na kung sasabihin niya sa'yo na wala na sila no kanyang third party relationship or sana hindi ko yung third party, hindi po. Kasi ang nakikita ko ito magkakaroon, kung sasabihin niya na wala na sila, hindi, magkakaroon ulit sila ng connection dito sa situation. Or sa iba dito is still in connected pa siya sa third party. O di ba?
naninira talaga ako ng relasyon, eh, sabay gano'n. Hindi, nasa sa inyo 'yan. Tsaka kapag may third party, alam niyo namang gagawin niyo na diyan, 'no? Kumbaga, the choices is always available is in yours. But, yung iba sa inyo, sa mga walang third party, eh, merong taong may sikreto. Puwedeng ikaw ito or siya ang may sikreto, 'no? Tingnan natin ang iyong money. Ano ba 'to? Kamusta po ang money ni Virgo? Okay, sa iyong money. Okay, sa iyong money, ang nakikita ko sa'yo dito is hoping, hoping ma-try to make it balance when it comes to your money. Sa nakita ko, kasi ang nakita ko 'to, meron ka daw mga bad decision making na pwede mong pwede mong I think hindi siya gano'n ka-bad, but depende ano, isipin niyo na lang kung bad decision ba 'yun or makaka-good ba 'yun or tama ba 'yun, ganyan. 'Yun ang nakikita ko. May mga bad decision making ka daw na gagawin or sa iba naman sa inyo is puwedeng may tao na magkakaroon siya ng panlilinglang or tao na hindi siya makatotohanan pagdating na connected ang pera. Puwedeng ikaw rin ito or someone who's connected sa'yo. 'Yun ang nakikita ko dito. Ingat na lang kayo, mag-trust kayo talaga sa intuition niyo pagdating sa pera, 'no? Always, you need to see the fact of the situation kasi sa iba sa inyo may paglabas ng pera, either malaki siya or kung maliit man siya at pabutal-butal, eh, magiging malaki rin yung 'pag nagsama-sama. Pero dito is may tao na magpapanggap o mapagpanggap, mapanglinglang, hindi pa katotohanan, mapagpanggap. 'Yun ang nakikita ko dito. Ingat, ingat kayo. Alam mo yung mga Virgo, natutuwa ako sa mga Virgo kasi talagang ano, alam mo yung kumbaga marami kasi ako nababasa na nakakatulong yung advice ko. Yan. Sana matulungan ko rin kayo yung iba, no? Yan. Basta mag-ingat kayo sa pera niyo. Dito kasi hindi ko nakikitang maganda. But there's a danger situation pagdating sa pera, no? Pag-ingatan niyo palagi. Kasi mahirap kasi ang pera. Alam mo yun. Advice. Try to analyze yung ating kasi promise, makakatulong talaga sa inyo yan para magkaroon kayo ng positive outcome than to makarinig kayo ng mga positive, diba? Paano kung yung positive na narinig nyo tapos yung outcome niya hindi pala maganda, diba? Ang hurt nun, talaga ang sakit nun. Diba? Iba sa inyo, ingatan nyo, huwag kayong masyado maggastos. Advice. Okay, when it comes sa advice. Okay, when it comes sa advice is you need to follow your heart in a good way, in a nice way. But you need to see the fact of the situation. Palagi mong iisipin yun, no? Kailangan mong makita ang katotohanan ng isang sitwasyon. Diba? Gamitin mo yung intellect mo, gamitin mo yung wisdom mo, yung talino o karunungan mo, gamitin mo yan. Alam ko na meron ka yan. No? Naaching si ate, teka lang. Oh my God, sorry. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then also, you need mo daw na maging very careful. Make a plan. No? Alam ko sa iba sa inyo is you have a plan. Parang there's a planning with something sa iba sa inyo. Kung ano mang plano yan na iniisip nyo. But you need to be very careful. No? Huwag ka magda-doubt or nando yung point na kasi nga, you need to see the fact of the situation. Kailangan mo siguro na need to discover or need to prepare, ganyan, mga gano'n. O kailangan mo magkaroon ng options muna, diba? Gawin mo para maging very careful ka talaga sa mga bagay o sitwasyon mo. Yan. And syempre, nandun din yung point na gamitin mo talaga yung yung talino mo, yung karunungan mo, tsaka i-embrace mo yung mga bagong opportunities or yung mga bagong idea na naiisip mo
this time, i-force mo yun kung hanggat kinakailangan. Yung iba sa inyo kasi merong bagong journey na tatahak sa iyo or tatahak kayo ng bagong journey, situation. Don't go to the flow. If you think na yung flow na yun is makakagood para sa'yo, why not, 'di ba? Pero mag-filter ka rin hangga't maaari sa nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, listen to your emotion and let it flow in a good, in a nice way ang sinasabi rin dito. May malalaman ka raw katotohanan, no? May victory and success ka. Mm. May tao na makikipag-communicate sa'yo. May mga tao kang makikilala bago sa iba sa inyo. Mga bagong makikilala or may mga bagong communication ako nakita. Or sa iba sa inyo is may tao na in a distance is magkakaroon ka ng communication sa kanila. Pwedeng bago ito, or pwedeng nagkaroon na kayo ng connection muli, or pwedeng nasa ibang bansa, nasa probinsya, or nasa kalapit baryo para magkakaroon ng mga communication. So, iba dito bago kasi nakikita ko eh. Yan. Iba dito may mga travel. Malayo o malapit. Yun ang nakikita ko sa'yo ha. Kumbaga, create your idea na maging reality talaga yun, ano. Tsaka ang nakikita ko sa'yo, no, dito sa situation mo na when it comes dito sa situation mo, kasi may mga plano akong nakikita sa Virgo, and sinasabi dito na all your wants, because of the plan mo sa buhay mo, all your wants daw is can finally healed. Ang sinasabi dito, ibig sabihin, mag-healed na talaga siya, no? But, ang sinasabi dito is careful, no? Yun ang sinasabi dito. Careful pa rin. Careful pa rin. Magiging good siya, but kung magiging careful ka. Yun. Yung ba dito, may hinihintay ba kayo? Kasi iba dito parang you're waiting for something or you're looking for an option o nandun ka sa point na you don't know how to proceed, kung mag-a-action ka na ba or hindi, mag-go ka na ba or mag-stay ka, ganun. Or pwedeng nandun sa point na may mga decision making and preparation ka na gagawin this time. Parang you want to create something into your life. Yun na nakikita ko kasi sa iba sa inyo eh. Parang may mga gusto kayong i-create. Ganyan. O alam nyo, may mag-o-offer sa inyo. Makaka-receive ka ng text message within 11 days, 11 weeks, 11 hours, or 11 months, or a message from a person na mas bata sa'yo. Ganyan. Or maybe, siya yung mag-o-offer sa'yo ng something. Or ikaw ang mag-o-offer sa kanya ng something na iba na yung boses ko, tama na daw. Arigato naman si God bless.